good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo mga kapatid. Magandang gabi po. Ang ating pong ibanghilyo ngayon, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating pagkikwentuhan, no? Ang ating pagchichismisan. No? Mas magandang chismis natin ay ang tungkol sa kasaysayan. No? Kasaysayan ni Kristo. No? Mababasa po natin ito sa Marcos 6, mga talata 1 hanggang 6. Yan. Yun po ay hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Hindi tinanggap sa Nazaret kasi nangaral siya, nagsalita siya, maraming nakapanginig. No, pero namangha sila saan daw nanggaling ang mga himala ni Jesus at saka ang kagalingan ng kausayan nito na mangaral. No? Kaya nagtataka sila at saka hindi sila naniwala kagad. Hindi naniwala ang mga tao sa kanya. Maraming hindi naniwala sa kanya. No, sapagkat sabi nila, ito'y anak ng karpintero, di ba? Anak lamang ito ng karpintero at ni Maria. Yan. No, kaya hindi talaga rin pinaniwalaan si Jesus. No? Hindi pinaniwalaan si Jesus. Kaya nga, no, kung si Jesus ay sinampalatayanan at kinilala, di ba? Naipako kaya siya sa krus? Di ba't hindi? No? Kasi nga hindi pinaniwalaan. Kaya nga maging si Pilato ay hindi naniwala, no? Na si Kristo ay Diyos at si Kristo ay nanggaling sa Ama, no? Na ang Ama ay nagsakatawang tao na si Jesus. No? Hindi sila naniwala kay Jesus. No, sa kabutihan kahit makapagpapagaling na, hindi pa rin pinapaniwalaan, hindi pa rin sila sampalatayanan. Nakapagpagaling at nakapaghimala, nakapagpahinto ng mga alon, nakapagpahinto ng bagyo, ng matinding hangin, no, nakapagpagaling at nakabuhay, no, ng patay. Yan. Nakapagpagaling ng 12 taon ng dinudugo. No, di ba? Marami na siyang himalang ginawa. No, pero hindi pa rin siya sinasampalatayanan at hindi pa rin pinaniwalaan. No, ganon yung kasaysayan ni Jesus. No? Kaya nga sabi niya, ang propeta ay hindi kinikilala sa sariling niyang bayan, maging ang kanyang mga pamilya ay hindi siya kinikilala. Ayan. Kaya nga, ngayon, kung iugnay natin na naman, no, sa ating kasaysayan ngayon, sa ating karanasan, nangyayari din yan. Hindi pinaniniwalaan ang mga matitinong leader. Ayaw paniwalaan ang walang confidential fund. Mas pinaniniwalaan ang mga magnanakaw, ang mga pumapatay. At ngayon, magkakaroon na ng impeachment. February 4 na. Sigurado na yan. Sigurado na. Magkakaroon ng impeachment. No, kahit na anong gawin nilang port with man lang sana. No, pero hindi na talaga yan. Talagang tuloy na yan. Hindi na yan katulad ng kay Chis Escudero na mapuport with. Gusto na naman nilang baguhin ang liderato, no, para maport with man lang sana siguro. No, pero hindi na talaga yan. Talagang yan ay magkakakulungan na yan. Mga dabis na yan ngayon. Sigurado na yan. No, kaya nga, minsan may kasalanan din ang sambayanan. May kasalanan din. Dahil pinapayagan ang mga ganong klase ng leader at binubuto pa. No? Yan. Hindi ipinaglalaban ang katulad ng puso ni Jesus. Walang anumang pagnanakaw. Walang anumang confidential fund na sinasabi pa ulit-ulit natin ito. Ulit-ulit ito hanggang mag-2028 election. Kapag tinalo pa nila ito, pag tinalo pa, wala na tayong magagawa. Wala na talaga. Ano pang gagawin natin kung ayaw talaga nila? No? Ayaw talaga nila.
At katulad din ni Jesus na sana'y hindi naipako, hindi pinahirapan, hindi itinuring na makasalanan, sana hindi siya naipako sa krus. Pero wala tayong magagawa dahil yun yung plano ng Diyos para mas lulutang yung katotohanan na yan ay tunay na Diyos. Yan ay muling mabubuhay. Yan. Kaya mangyayari at mangyayari talaga. Wala tayong magagawa dyan. Yan ang plano ng Diyos. Kaya siguro, may plano pa rin ang Diyos sa atin ngayon, sa Espiritu Santo na. Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Mahalaga ay nanindigan tayo sa katotohanan. Tulad din ang ginawa ni Jesus. Paninindigan na kahit naipako na sa krus, kahit pahirapan pa, di ba? Kahit pahirapan pa, nasa tamang direksyon pa din. Kasi ay muling mabubuhay naman sapagkat siya ay Diyos. Okay, huwag tayong matakot. Laban lang sa katotohanan. Sa katotohanan tayo mga kapatid. 2028 election. Bye-bye.